na lahat. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara po ay ang impeachment complaint laban kay BP Sara ay tuluyan na pong ibinasura ng Supreme Court. Iyan. Pasisimplihin po natin, alam ko po marami na kayo napanood ng mga abogado hinggil dito, no? Pero marami na kayo napakinggan. So hopefully makadagdag po. Tsaka yung mga reaction, may mga reaction na po si Tito Soto at ang mga dilawan at kakamping. Karamihan po ng mga unang nag-react yung mga medyo may kahinaan po sa utak. At saka yung mga kakamping at dilawan. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Yun nga po, alam ko na kayo ngayon ay nagbubunyi dahil po napanalo po ni BP Sara. Kasi parang no-brainer naman, no? Yung, kaya nga kumpiyansa si BP Sara. Hindi nga po ito yung hindi nga po ito yung pinagtutuunan ng pansin nito ni BP Sara, kung hindi yung pagpapalaya kay Tatay Digong. Kasi as good na no? Kaya lang, ililinaw lang po natin kung ano po talaga yung naganap, no? Tsaka sa mas masimpleng paraan. Okay, ang naganap po, binasura po yung impeachment complaint. Hindi po dahil sa, yun nga, no? Dito pinokus ng mga reporter. Awang-awa ko sa mga reporter na lungkot at gusto nila na magkaroon pa ng pag-asa, no? Pinokus nila dun sa hindi naman na-absuelto si BP Sara. Hindi nga na-absuelto, mas malala. Binasura nga yung mismong impeachment complaint. Ano pa bang inabsuelto ang gusto ninyo? Gusto lang po nilang ipakita na si BP Sara ay hindi pa rin po lusot. Okay. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ang paraan ninyo para husgahan si BP Sara ay unconstitutional o illegal, talagang hindi po tatantanan to ng mga illegalista, no? Yung mga taong wala nang ginawa kundi panay paglabag sa batas. Supreme Court, total, nariyan na rin lang kayo. Baka pwedeng ano nyo na rin po, ideklara nyo na rin na illegal din yung pagpapahuli dito po kay Tatay Digong sa ICC, no? Hopefully. Okay. Sinasabi ng mga tukmol na yung usapin ng separation of powers, bakit daw nakikialam? Hindi po separation of powers na walang pakialamanan, no? Na hindi mo pwedeng pakialaman. Separation of powers para may check and balance. Yun po yun Meron po tayong three equal branches of government. Ito po yung executive na pinangungunahan po ng presidente at lahat ng kanyang mga gabinete, pati kasama yung gobernador, mayor, etc. Executive po sila. Sila po yung nagpapatupad ng batas. Meron po tayong legislative na binubuo ng Kongreso. Yung Kongreso po ay binubuo ng Senado at ng House of Representatives na gumagawa naman ng batas, no? Tapos ito naman po yung judiciary, siya po ang nagtitiyak na yung mga mamamayan, kasama na po ang Senado, Kongreso at ang Pangulo at ang lahat ng mga under ng executive, Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga gabinete ay sumusunod sa batas. Hindi lang po to simpleng separation na wag nyo kaming pakialaman dahil amin tong trabaho. Hindi po.
meron din pong check and balance. No? Chine-check po nila, ang Supreme Court po taga-check, ay sobrang makapangyarihan po ng executive. Sobrang makapangyarihan. Kaya po, dahil sobrang makapangyarihan po yung executive, chine-check po siya ng legislative, ng House of Representatives at saka ng Senado. Baka nag-o-overpower na tong executive. Meron pong taga-check dyan. Yan po yung pong legislative. True, may power po sila na i-contempt, may power po sila na patanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Itong matataas, may kapangyarihan po silang mag-impeach dito sa executive, ganun din po dito sa judiciary. Yung judiciary naman po, tinitiyak na itong dalawang makapangyarihang co-equal government niya ay sumusunod pa rin po sa batas. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga congressman at mga senador na ito ang ginagawa ng Supreme Court na wala na silang pakialam dapat. No? Hindi po pwedeng walang pakialam ang Supreme Court. Lahat ng trabaho ninyo dapat tiyakin ng Supreme Court na naaayon sa batas. Lalo na kung may nagsampa ng reklamo. Si Vice President, sinampa kayo. Sinampahan kayo. Alam na po natin matagal na yan. Hindi po to yung kauna-unahang impeachment trial. Hindi rin po to yung kauna-unahang impeachment na reklamo. Pero ito po ang kauna-unahan na ang pinasa sa Senado ay fourth impeachment. Dun pa lang, kahit hindi po maalam sa batas. Paulit-ulit na tayo dito. Yun lang po ang pinanghahawakan natin. Kung fourth impeachment yan, ano nangyari sa first to third? Simple, di ba? Pero sa paliwanag po ng Supreme Court, ganito po. Bakit po hindi nila kinilala? Kasi yung automatic po yung hindi nila, yung isinantabi po nila, yung first to third. May mga time frame po yan no? Pag hindi mo yan naipasa, hindi mo na ibato, o kaya binasura mo yung first to third, yung hindi po nila kinilala yung first to third complaint, ibig sabihin po nun, pagbabasura dahil ang kinilala nila yung fourth complaint. Fourth complaint po So, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court, nung binasura niyo yung first to third complaint, doon na magsisimula, kung kailan niyo siya binasura, doon na magsisimula yung 1-year ban. Ngayon, ano yung sinasabi ng Kongreso, 'di ba? Sinasabi nila hindi naman dapat magsimula doon kasi doon sa first complaint. 'Di ba ang akala natin dati nung nag-file na ng first complaint December o November 2024, doon na magsisimula yung 1-year ban. Hindi po pala. Sabi ng Supreme Court, doon po nung nireject nila yung first to third dahil inadapt nila yung fourth na sinasabi nila na i-consolidate. Para saan pa po yun? Para saan pa po na nilagay sa konstitusyon yung 1-year ban kung hindi nyo na masusundin? Wala pong karapatan na mag-interpret ng batas. O meron namang karapatan na mag-interpret kanya-kanya. Pwede nga akong mag-interpret, pwede kayo, pwede sila. Lahat po ng tao pwede mag-interpret. Pero ang opisyal po na interpreter, ito po yung nakakalimutan itong mga nagsasalita laban sa Supreme Court di ba? Nagtataka tayo. Binasa ko Ang linaw naman na nakasaad sa konstitusyon. Ganto. Pagkakaintindi mo yan. Si Marcoleta nga maganda yung paliwanag ni Marcoleta Kung gaano karami yung attorney, ganun pwede karami yung interpretasyon sa isang batas. Kaya nga nagtatalo-talo sa korte.
Dalawang attorney na yun eh. Kaya po wag masyadong magmarunong. No? Lalo na yung hindi mga abogado pagdating sa batas. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi porket sinabi ng mga congressman na yan yung interpretasyon nila, yan naman masusunod. Sa lahat po ng interpretasyon, isang interpretasyon lang po ang kinikilala ng saligang batas. Final arbiter. Ang ibig sabihin, yung final na may say. Ito interpretasyon mo, ito interpretasyon ko. Ang interpretasyon po ng congressman, wala silang nilalabag na 1-year rule. Ang interpretasyon ni VP Sara, may nilalabag silang 1-year rule. Oh. Kaya dumulog sa Korte Suprema. Hindi po makakapangyarihan, hindi po mas makapangyarihan yung Congress kaysa sa Supreme Court. Ganon din po yung Supreme Court sa Congress. Parehas lang pala. Badong, ibig mo sabihin, hindi under na Supreme Court yung Congress. Hindi. Equal sila eh. Co-equal eh. Bakit silang masusunod? Ganito po yan. No? Co-equal kayo, pero magkakaiba trabaho nyo. Halimbawa, hindi pwedeng ang masunod sa pagbabudget, Supreme Court. Hihiling lang kayo. Ito gusto naming budget. Ang may final say sa pagbabudget, Kongreso. Kung ano ang sinabi nila, ito na final nyo. Ito lang ang budget nyo. Hinihingi nyo halimbawa 3 billion. Binigay sa inyo 2.5 billion. Sila po ang may final say, yung Kongreso. Ganun din po yun sa interpretasyon ng batas. Bagamat co-equal kayo, pagdating naman po ng interpretasyon ng batas, sila po ang masusunod, yung Supreme Court, hindi po yung Kongreso. May abogado rin naman. Oo nga, may abogado rin sila. May abogado rin kayong mga congressman. Pero, hindi kayo masusunod sa pag-interpret ng batas. Kaya kung nagdeklara na po ang Supreme Court, yan na po ang interpretasyon ng batas. Ngayon, dinagdagan pa nila, di ba? Dinagdagan pa nila ng mga palaman. Ano po yung mga notable na dinagdag nila? Na sinasabi, dati wala naman yan. Bakit parang ang higpit na ngayon? Ang higpit na ngayon ng pinahigpit na ng Supreme Court para mo ma-impeach yung isang tao. Alam nyo kung bakit? Sinisafeguard na po nila yung sarili nila. Dahil sobrang makapangyarihan ng impeachment laban sa lahat ng impeachable official. Ang ginawa po ng Supreme Court, ang inaangal nila, hindi naman ganyan dati. Bakit hinigpitan ngayon? Yan po talaga yung yan po talaga yung dapat sa batas eh. Dahil, alimbawa po, yung impeachable officer na binoto ng tao, importante po yung boto ng tao kaysa sa gustong mangyari ng mga congressman. Lagi po, dahil tayo'y demokrasya, pinakamakapangyarihan po yung boto ng tao kaysa sa kagustuhan ng congressman. So, nilalagay nila ngayon sa batas kasi anuman po, ganito yan, no? Anuman po yung maging hatol ng Korte Suprema, magiging bahagi na po yan ng batas natin. Ikukot na po yan balang araw. Di ba? Okay. Sa mga impeachable officials po, ang dali naman nilang, kumbaga, sa kapritsyo lang ng mga congressman, magsabwatan lang yung kapritsyo ng congressman tsaka mga senador, pwede na nilang tanggalin ang presidente at vice president. Magsabwatan lang ang congressman at senador, pwede na sila magtanggal ng Supreme Court. Asan ang check and balance dun? Nakukuha po ninyo? Hindi po pwede, hindi po pwede na co-equal kami, dapat hindi kayo nakikialam sa impeachment.
Paano hindi kami makikialam? May nagreklamo sa amin na co-equal din natin. O executive ay co-equal din. Nireklamo kayo. Gusto niya siyang tanggalin. Tingin nung Vice President, illegal yung pagpapatanggal nyo sa kanya. Kaya nagreklamo sa amin. Ininterpret namin ngayon. At tama ang Vice President. Illegal nga yung ginawa ninyo. Oh, yun po yun eh. Yun po yung importante. Ngayon, sinasabi ng mga kung sino-sino, once daw na hinawakan na yung impeachment, wala na raw karapatan ng Supreme Court. Sino may sabi na wala silang karapatan? Kung nagkutsabahan nga kayo eh. Nagkutsabahan yung senador at congressman eh. Para tanggalin yung Vice President eh. Oh. Check and balance po. Kaya po may 3 co-equal branches para nagche-check and balance sila sa isa't isa. Sobrang makapangyarihan yung presidente. Aba, kinakailangan merong power tayo para pwede siyang tanggalin kung nagmalabis. Sobrang makapangyarihan yung Supreme Court. Dapat may power tayo, pwede silang tanggalin through impeachment kung magmalabis. Sobrang kapangyarihan ng Kongreso, ng Senado at House of Representatives. Kasi pwede tayong ipatanggal. Tayong presidente, vice president. Dapat meron tayong matatakbuhan. Kung illegal tayong gustong tanggalin. Yun yung Supreme Court. Check and balance ba? Para hindi po pwede na magkutsabahan. May laging mga safeguard yung ating Supreme Court. Yung ating Supreme Court. Yung Constitution, naglagay siya ng mga safeguard para etong mga tatlong co-equal ay hindi maging super powerful. Okay, at sinabi ni Leonin, isa sa mga siya kasi nagsulat, sabi niya, para higpitan natin, talagang alamin natin, no? Pahirapan natin bago magtanggal yung impeachment court, bago sila, bakit? Sa kanila pong karanasan. Sa kanilang karanasan, natanggal po yung dating Supreme Court Justice, Chief Justice ng Supreme Court, si Corona. At uulitin lang po sa lahat yun. Kasi parang napakagaan eh. Meron lang silang numero sa Kongreso. Ngayon, chinik na po ng Supreme Court. Aba, hindi na sapat na may numero kayo. Kinakailangan yung patunayan ang mga sumusunod. Nabasa nyo ba yung impeachment complaint? Naunawaan nyo ba yung impeachment complaint? Nakakita ba kayo ng ebidensya ng impeachment complaint? Natanong nyo ba yung kino-complaint na ipagtanggol niya ba yung sarili niya bago kayo nagbotohan? Dapat hindi lang kayo na-impluwensya ng utos ng speaker o nung kung sino mang mataas. Dapat i-impeach ninyo yung isang impeachable official. Alam ninyo na may ebidensya laban dyan. May ebidensya ba silang pinakikita? Panay Mary Grace Piatos, panay Mary Grace Piatos, panay salita ng confidential fund. May nakalakip bang ebidensya? Wala. Bakit? Yung isa sa pinagbatayan, yung investigasyon ni Chua. Ano sabi ni Chua? Humihirit siya kay Martires, di ba? Ang bilis nyo naman pong magdesisyon. Ombudsman Martires, hindi po ba pwede na manood muna kayo ng impeachment? Kasi wala kaming nailagay dyan. Wala raw nailagay si Chua na ebidensya. Biruin nyo yun. In-impeach nyo yung Vice President na binoto ng 32 million. Wala kayong nakitang ebidensya laban kay BP Sara.
Ano ebidensya nyo? Kaya hinigpitan na po ng Supreme Court. Kasi nakailang beses na silang gustong ipa-impeach. Nagiging overpowerful na po itong mga congressman, yung kapritsyo nila. Ayaw namin sa iyo, impeach ka namin. Meron kaming numero. O ngayon po, ano na? Bago nyo i-impeach, siguraduhin nyo muna na nabasa nyo, na pag-aralan ninyo yung ebidensya. Ang ginawa nila kay Corona, naging aral dito sa mga Supreme Court Justices. Ang ginawa nila kay Corona, doon na lang sila kumuha ng mga ebidensya. Pinabuksan yung salin, pinabuksan yung bank account, at nakita nila, teka muna, saan galing tong mga pera na to? Tama yung ginawa ng Supreme Court. Dahil sila talaga nag-interpret kung unconstitutional ba o hindi. Ito naman mga to, panay taong bayan lang naman mga pinagsasabi nyo, pero wala naman kayong suporta talaga ng taong bayan. Hinahamon ko kayo, sige, mag-people power nga kayo. Taong bayan kayo ng taong bayan. Ang may suporta ng taong bayan, napatunayan po yan noong nakaraang eleksyon, yung mga Duterte. Oh. Okay. Yung mga abogado po, kahit po sila umaangal, may paggalang pa rin po sa Supreme Court. Pero itong mga hindi abogado, akala mo mas magagaling pa sa Supreme Court eh. Pakinggan po natin yung mga inaangal nila at bakit palpak ang angal nila. Halimbawa, syempre, nangunguna na naman si Tito Sotto, di ba? Nangunguna na naman sa pag-angal. Sabi ni Tito Sotto, ay pwede raw pong baliwalain. Pwedeng baliwalain ang desisyon ng Korte Suprema, sabi ni Senator Tito Sotto. Pag binaliwala mo yan, chaos na tayo, Tito Sotto. Hindi porket hindi ka sang-ayon, pwede mo nang baliwalain. No? Pag binaliwala na po ng executive at legislative ang Korte Suprema, may problema na po tayong malaki. Napaka-powerful nyo na nga po sa katotohanan. Pwede kayong magpatawag ng mga tao, pwede nyo insultuhin. Pag hindi nyo kursunada yung sagot, ipapakulong nyo through contempt. Ang kapangyarihan nyo na nga eh. Ngayon, chinek yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-impeach. Simple pa lang yan, ha? Napaka-simple pa lang, Tito Sen. Hindi mo kinakailangan na mag-abogado o ilang taon. 1 year ban, nakalagay yan sa saligang batas. Paano magkakaroon ng 1 year ban kung ika-4 na impeachment ang pinasa sa inyo? Ibig nyo sabihin, lagpas na ba ng 1 taon mula nung pinasa yung first to fourth impeachment? Kung cover po siya na 1 taon, aba, mayroon talagang problema sa 1-year rule. O, balikan na natin. Naulit na yung sinasabi ko. Eto, balik tayo kay Tito Sotto. Pwede raw baliwalain. Sino may sabi, Tito Sotto? Pakinggan natin kung bakit niya nasabi. Eto po sinabi niyo, being a member of the impeachment court, excuse me po. Excuse me lang po, Senator Tito Sotto. Nakapanumpa ka na ba sa impeachment court na member ka? Sa Lunes pa lang po kayo. Sa Lunes pa lang po kayo magiging senador. Paano mo sasabihin na as a member of impeachment court? Hindi ka pa member ng impeachment court? Wala pa nga impeachment court eh. Pagpapasyahan nyo pa lang kung magkakaroon ng impeachment court. O doon pa lang eh. Mali ka na eh. Sa'yo kami makikinig na interpretasyon ng batas.
Tanong ko, nakapanumpa ka na ba na impeachment court ka? Member ka ng impeachment court? Hindi ka pa nakakapanumpa? Sa salita mo pa lang, being a member of the impeachment court, palpak na eh. Hindi ka pa member. Mahigpit po dyan ang batas. Yung appointment mo, kung kailan magsisimula, dun ka pa lang. Hindi ka pa senador ngayon. Sa Lunes ka pa. Okay. Hindi ako sigurado kung hindi pa siya senador ngayon. Pero sigurado ko, hindi ka pa member ng impeachment court kasi wala ka pang sumpa. Ito po, I would rather hear what the HOR has to say. Bakit naman? Bakit naman, Tito Sin? HOR ang gusto mo marinig. Under ka ba ni Martin? I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Ayun! Kaya pala sabi niya na pwedeng baliwalain kasi meron nakapagsabi sa kanya. Sinabi lang sa'yo, naniwala ka naman. Sigurado na ba si Tito Soto na pwedeng baliwalain? Ito po yung kasunod. Let me study that advice. May nag-advise sa kanya, pag-aaralan niya pa lang, pero nauna na siya nagsalita na pwedeng i-disregard. Pag-aralan mo muna. Hindi yung dakdaka agad. Ito po yung tatlong, hindi ko alam kung, hindi naman po sila magkakamuka, pero pare-pareho po sila ng kalagayan sa buhay na halos, yan po yung mga pagmumukhang kasumpa-sumpa. Ito po si Tabi, sabi po ni Tabi, the Supreme Court has reduced itself to being the supreme cuddler of Vice President Sara Duterte. Antindi, no? Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ng pananagutan sa sambayanan. Sambayanan na naman. Thank you very much po kaya Michelle Alcebar. Oh my God. OMG. Soto, you are so maarte. Ang arte mo. Ang arte mo, Tito Sen. Ayan. May sinabi pa to, isahin na lang natin to si Sir Danya. Eto po, sabi po ni Mother Percy ang sinasabi. Ang pangalan niya, Mother Percy. Badingdong ka pa. Sabi ni Mother Percy, cuddling BP Sara setting dangerous precedent. Alam mo, ang dangerous, Percy, yung pagmumukha mo ang dangerous. Yan ang pagmumukha mo, ang dangerous precedent. Huwag ka na magturo. Mukha mo ang dangerous precedent. Okay. Ano naman po ang sinabi ni Laila de Lima? Ayan. The decision is basically an ex parte decision. A very prohibited action among judges when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. Yun, no? Ang inaangal po ni de Lima, hindi mo napakinggan ang isang partido. Si BP Sara lang ang pinakinggan mo. This is not vindication. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Correct. Walang naburang kasalanan dahil wala naman talagang kasalanan in the first place. Diba? Walang nalinis na pangalan dahil malinis talaga ang pangalan ni BP Sara. Dito po tayo. Laila de Lima, sabi mo, one-sided lang. Ang pinakinggan lang yung mga nagreklamo. Si BP Sara lang pinakinggan. Hindi ba pinasagot kayo? Kayong House of Representative, pinasagot kayo sa reklamo ni BP Sara? At hindi nyo sinagot? Anong sinasabi mong one-side? Anong sabi nyo? Judges, when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. Binigyan nga kayo ng sulat. Sagutin nyo to. Yung mga katanungan na ano ang nangyari sa first to third complaint.
Ano pa? Kailan nagkaroon ng first complaint? Kailan yung second? Kailan yung third? Kailan yung fourth? Oh. Pinasagot kayo, hindi nyo sinagot. Alam nga namang hindi magpapasya yung Supreme Court. Pinasagot kayo, ayaw nyo sumagot. O di ba sinabi natin, kung ayaw nilang sumagot, ang pagbabatayan ng Supreme Court, yung reklamo lang ni BP Sara. O. Wala naman pong kayo, hindi nyo naman sinagot yun eh. Dito naman tayo kay Shell Jokno. Sa desisyong ito, talo ang taong bayan, talo ang pananagutan. Hindi, no? Taong bayan na naman mga pinagsasabi mo. Oh. Talo ang taong bayan, kayo lang ang talo. Panalo ang taong bayan. Dahil ang taong bayan na sinasabi mo ay supporter ni BP Sara. Pag sinabi mo po, in general, yung nakakarami. Nakakarami sa taong bayan, supporter ni BP Sara. Kayo lang ang natalo, yung mga Dilawan at Kakamping at si Tito Soto. Teka lang muna. Obserbasyon lang natin. Bakit mga Dilawan at Kakamping lang? Bakit nasa na yung mga iba? Diba? Kasi itong mga to, ang tanging pag-asa lang nila, sa tingin kasi nila, mahina na si Marcos, konting kembot na lang dyan. Nakikipag-utuan lang to kay Marcos, itong mga to eh. Sa tingin nila, walang kandidato si Marcos na malakas. Si Tambi, sa tingin nila, kaya nila. Yung mga tulpo, sa tingin nila, kaya nilang durugin yan. Ang tanging pag-asa lang po nila, ma-eliminate talaga si BP Sara. Yan po yan. Panalo kami yung taong bayan. Hindi kayo. Ayon pa kay Laila de Lima, hindi pa tapos ang laban. Di wag niyong tapusin. Tagal-tagal niyo nang lumalaban. Nagsimula kayo, lumalaban kayo kay Marcos. Nauwi kayo na kakampi niyo na si Marcos, lumalaban kayo sa mga Duterte. Alam niyo po, pag sinabi pong oposisyon, kayo ng claim na kayo ang oposisyon. Pag sinabing oposisyon, ino-oppose ninyo yung administrasyon. Hindi nga kayo tunay na oposisyon eh. Di ba? Hindi, mamaya pa po tayo kay Risa Ontiveros. Lagi po nilang sinasabi na si BIP, hindi raw po ito napawalang sala. Tama naman. Dahil mas malala pa sa pagpapawalang sala. Yung desisyon ng Supreme Court, hindi po pinawalang sala si BP Sara. Correct. Pero itinama ng Supreme Court yung kasalbahihan nila na gustong gawin kay BP Sara. Nagsampa ng illegal na reklamo. Illegal yung yun po yung dineklara. Unconstitutional yung ginawa ninyo kay BP Sara. Labag sa saligang batas. Mas malala po yan kaysa yun sa sinasabi nyo na vindication, exoneration. Na-expose kayo na mareklamo nyo lang, matanggal nyo lang sa pwesto si BP Sara, kahit illegal na paraan gagawin ninyo. Mas malala yan. Kala nyo, hindi naman napawalan sala. Hindi nga napawalan sala. Dahil wala namang kasalanan eh. Paano mo mapapawalang sala ang isang taong walang kasalanan? Talo ang taong bayan, sabi ni Shell Jokno. Utot mo. Madali lang naman po na patunayan na kayo po ay may suporta ng taong bayan. Rally kayo bukas. Tawagan niyo mga taong bayan na sinasabi niyo na natalo. Ito pa po. Ito yung tatlong ungas sa Senado. Kasama ni Tito Soto. Sila po ang very vocal na nagsabi na kino-question nila tong Supreme Court. Yung iba po tahimik Supreme Court yan eh. Pag hindi nyo po ginalang ang Supreme Court,
Wala na pong igagalang. Mas kagalang-galang sa inyo ang Supreme Court kaysa sa inyo sa Senado. Ito po si Bam Aquino. Naniniwala ako na dapat matuloy ang impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at wala sa iba. Correct. Wala namang umaangkin eh. Ang problema lang, illegal. Yun lang po yung dineklara ng Supreme Court. Hindi po kayo inaagawan. Pwede po kayo mag-trial. Kahit illegal, tinatanggap nyo eh. Gusto nyong pag-usapan kahit illegal eh. Ito po ang katwiran ni Bam Aquino. Naniniwala kung dapat matuloy ang impeachment trial dahil kamukha ko si Ninoy. Utot mo. Si Hontiveros. Nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema para sumilan ng proseso ng impeachment. Tama yan. Naniniwala ako sa iyo. Nagdagdag talaga sila. Kasi sa ginawa ninyo kay Corona, na walang ebidensya, isa ka nga dun eh. Naalala lang namin, no? Sinabi nung tinanong po ni Miriam yung mga kung saan galing yung mga pinagsasabi na reklamo kay Corona. Pre-provide mo raw. Hindi ka pa senador nun. Nagpo-provide ka na ng mga ebidensya laban sa mga political enemy mo. Kaya alam mo na mahigpit ngayon. Hinigpitan. Bakit? Kinakailangan bago mo impeach o bago, hindi pa impeach bago kayo magbotohan, kinakailangan pag-usapan nyo muna ano yung mga ebidensya na sa reklamo na to. Para na nagtatrial agad. Para alam ng mga congressman, hindi lang sila pirma ng pirma. Kay Marcoleta nga, sabi ni Marcoleta di ba? May mga congressman nga na pumirma lang Kaya tinatakot niya, imbitahin kita. Tatanungin kita kung nabasa mo ba, kailan mo binasa. Malinaw pa rin ang saligang batas, public offices sa public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. At walang opisyal ang may karapatan sa posisyon, utot mo. Ayan yung problema yung mga dilawan Sa sobrang pagpapaikot nyo sa salita, mali-mali na. Malinaw pa rin ang saligang batas, public offices, public trust, at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Kung binoto ka ng tao, may karapatan ka sa posisyon, tangi. Binoto ka Alam niyo, nililito niya na, wala karapatan. Ikot ng ikot, mga pukin. Wala kayong katuturan. Mga salitaan nyo. Yan ang sakit ng mga dilawan Basta makapagsalita lang ng mga walang karapatan ang mga walang karapatan ng public walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Paano yung mga binoto? Wala silang karapatan? Yun nga nagbibigay sa kanila ng karapatan, binoto sila. Tanga nito. Kinapon. Kita nyo? Kinapon, sabi ni Kiko. Kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang HOR at Senado. Ano? Kinapon kayo. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado at HOR sa SC. Hindi ito tama. Kanino ka ngayon magsusumbong kung hindi tama yung Supreme Court? Ayon yung igalang yung Supreme Court. Trabaho ba ng Supreme Court mag-interpret ng unconstitutional at constitutional? Trabaho nila. Kanino ka ngayon magsusumbong? Sa taong bayan? May makikinig ba sa inyo? Wow, dagat! Tara na, rally tayo. Tigilan nyo na. Alam nyo kayong mga dilawan at si Tito Soto at yung mga kapanalig nila, masyado kayong, yung feeling nyo, kayo yung sambayanan, kayo yung mamamayan. Nagsalita na yung mamamayan.
at sila ay maka-Duterte. Ipaglalagay